Amen. Ready na po ba tayo sa mensahe ng Panginoon? Napakaganda po ng title at alam ko po napakaganda po ng mensahe ibibigay ni Lord sa hapon na ito. Sabay-sabay po nating basahin. Restoration. So akin na po tinatawagan ng kanyang lingkod, si Pastor Christopher Aguilar. Amen. Praise the Lord. Tayo po ba'y pinagpala? Tayo po ba'y masaya? Palagay ko hindi. Amen. Tayo po tumayo and let's open our Bible in the book of Jeremiah 30. Jeremiah 30 verse 17. Jeremiah chapter number 30 verse 17. Amen. Babasahin ko po sa wikang Ingles. Nandun na po tayo. Jeremiah 30, verse 17. For I will restore health unto thee, and I will heal thee of thy wounds, saith the Lord. Because they call thee an outcast, saying, This is Zion, whom no man seeketh after. Amen. Sa wikang Tagalog, ang sabi po ng banal na kasulatan, sapagkat pagiginhawain kita at pagagalingin kita sa iyong mga sugat, sabi ng Panginoon, kanilang tinawag ka na tapon or outcast, patapon, na sinasabi ito ang Zion na hindi hinahanap ng sinuman. Amen. Pwede po ba natin muna ibaba ang ating mga Bibles and let's worship the Lord in spirit and in truth. Amen, Lord God Jesus. We praise you, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon Lord Jesus, 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 oh Lord God. Amang banal na makapangyarihan, Lord God Jesus, maghari ka, Panginoon Lord. Manguna ka sa aming kalagitnaan, Panginoon Lord God Jesus. We worship you, Lord God. Heavenly Father, kami po ay narito, Panginoon Lord. This is a place of grace, O Lord. Na dalawa o tatlong nakakatipon, Panginoon Lord, nandito po kayo sa aming kalagitnaan. Lord God Jesus, Lord, lagi ko pong binabanggit ito, Panginoon Lord. Do not allow us, Lord, na pupunta po kami sa church at lalabas kami na wala po nangyayari sa aming mga buhay. This is the best opportunity, Panginoon Lord God Jesus, na baguhin mo ang aming mga puso, aming kaluluwa, Panginoon Lord, maging aming isip. Renew a right spirit within us, Panginoon Lord God Jesus, that do not allow the devil, Lord, na ma-deceive bawat isa, Panginoon Lord God Jesus, na hindi kami mananagumpay. Lord God Jesus, restore mo, Panginoon Lord, ang mga nanghihinang tuhod sa church na ito. Maging inyong lingkod, Panginoon. Restore us, Panginoon Lord God Jesus. At balikin mo, Panginoon Lord, ang joy of salvation, Panginoon Lord. Bagamat kakaunti lang kami, Panginoon Lord, naniniwala kami, Panginoon Lord, napili lang ang iyong hinirang, Panginoon Lord God Jesus. Hindi kami matidisip, Panginoon Lord God Jesus. Even the gates of hell, Panginoon Lord, will not prosper, Panginoon Lord, sa iyong blessing. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Bless us. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Tayo po ba'y pinagpala? Amen. Lahat tayo mga magol kapatid, naghahanap tayo ng place wherein naghahanap tayo ng ma-restore ang ating mga buhay. Usually, tayo hinahanap natin ang ating higaan araw-araw. Sino po ba dito hindi humiga sa kanilang higaan araw-araw? You find this place as a place of restoration para ma-restore ang iyong kapaguran sa ginagawa ninyong everyday, ano po, sa inyong mga buhay. Tayo ay preoccupied sa mga trabaho. At the end of the day, naghahanap tayo ng place of restoration, naghahanap tayo ng higaan upang tayo po ay humiga, matulog, at humingi ng kalakasan sa ating Panginoon na manumbalik ang nawalang strength. Even sa ating po mga mobile gadgets, mga mga kapatid, sometimes hindi ka mapakali sa isang araw na hindi mo hanapin ang charger. Sino ba dito ang hindi nagcha-charge ng mobile nila everyday? Upang sa ganoon ma-restored, magkaroon ng ma-charge ang kanilang mga mobile because they want na laging naka-on ang kanilang mga mobile because they are expecting something
na baka may tatawag na emergency or may magte-text sa ating mga loved ones. Amen. Ayaw natin maputol yung communication, isn't it? Lahat tayo nauhaw at naghahanap tayo ng water para ma-restore yung ating pong thirst. Amen. Lalo-lalo na tayo, araw-araw tayo kumakain upang ma-restore natin yung ating health. Upang tayo po ay magkaroon ng kalakasan. Every day, ito po ay routine na nangyayari sa ating buhay. We are preoccupied sa lahat ng bagay para ma-restore ang mga bagay-bagay sa ating ginagawa sa araw-araw. But for this moment, I know some of us, we are thirsty sa Word of God. Nandun yung hunger. Nandun yung pagkauhaw sa salita ng Panginoon. And we are looking forward na sana maging Friday na upang sa ganoon tayo makarinig ng salita ng Panginoon para ma-replenish ang ating soul. Nawa, mga magulang kapatid, magiging sensitive tayo sa mga bagay na yan. Amen. In the next few weeks, medyo siguro 1/3 or 2/3 ng church na ito mawawala, at maybe magiging parang Bible studies. But do not be deceived, dahil sa mga oras na ito po ay oras ng taglamig. Amen. All over the world, yan po ay ginagawa ng dyablo upang sa ganun mawala yung thirst and hunger natin sa salita ng Panginoon, kundi tayo po ay ma-debate yung ating pong pagkauhaw sa lahat ng mga bagay na hindi po naukol sa spiritual. Amen. And it's a warning for all of us, mga magulang kapatid, na at least hindi po ako liable na sasabihin sa inyo that someday, baka ilan na lang tayo mag-a-attend dito sa church. Amen. Because mawawala na yung ating interest. Or sometimes, because of others, mga magulang kapatid, tayo po ay matitisod. May mababalitan tayo si brother o si sister, nagkaganito. Ito po ay magiging stumbling block. At kailanman, hindi na tayo manunumbalik upang i-charge natin ang ating mga spiritual life. Marami ang nagbabackslide sa mga nakaraang araw. And God convicted me because they are using the live stream as scapegoat, na hindi na tayo mag-a-attend, manood na lang tayo ng live stream, that would be sufficient enough. But again, sabi nga sa Hebrews chapter 10 verse 25, yun yung ugali ng iba. Amen. Na minawalang bahala ang pagtitipon. So I think it's not a blessing for us na magkaroon tayo ng YouTube live stream or anything else. Maging simple na lang po tayo, maging humble na lang tayo. Total, for the past 3 years, nandito ang ating mga IT, hindi po tayo dumami through live stream. Amen. At ginawa na lang po ito na loopholes o ginagawa itong paraan upang hindi na sila mag-attend. Amen. And I think better na lang kung i-record, kung gusto nyo na-mix ng ating mga kapatid, you can ask the IT na magpa-copy, magpa-record, upang sa ganon, meron po kayong mapanood sa inyong mga tahanan. I think that's fair enough, mga magulang kapatid. Though nakakalungkot man, gumastos po tayo dyan for how many dinars, But I think hindi po yan sufficient para sa ating spiritual growth. We need, nakausap namin yung iba natin mga kapatiran na nagalisan na dito, at least to give some support sa ating pong IT ministry. But at the end, hindi po sila nag-support. We don't need yung support ng money or something. At least lang na makita natin silang naka-online o nanonood to support. But for the past 3 years, 3 doon na live stream, 2, and then nagpapagod ang ating mga IT, na-stress sila sa pagwalang internet. So I think it's better na putulin na lang po natin. Amen. And lahat po ng mga concerns sa ating mga pastors, ang pastor po natin si Pastor Marvin. So lahat ng mga concern ninyo, sa kanya po ibigay. Amen. Para hindi po kayo ma-confuse. He is the head pastor po dito sa ating church. Amen. So para po walang confusion, lahat ng mga concern, tawagin niyo po siya. Amen. Para hindi kayo ma-confuse, tatawagan ko si Pastor Marvin po. Tatawagan natin. Pag may mga problema, si Pastor Mark. That's fair. Amen. Praise the Lord. So para wala pong question. Praise God. Nandito po sa Jeremiah na ang mga tao during that time, sila po ay
nawawala sa kalooban ng Panginoon. And it turned out na ang Panginoon yung sa mismo ang nagsabi na pagiginawain, i-restore ng Panginoon ang mga nawawala nilang kalakasan. Amen. Tandaan po natin na wala pong substitute sa pagbibigay ng restoration patungkol sa ating Panginoon. Walang substitute. Amen. Hindi po may bibigay ng kalakasan mo anumang bagay ng isang tao. Ang Diyos, siya ang nagre-restore sa lahat ng bagay sa ating health, sa ating pong mga sakit at karamdaman. Siya lamang, mga magulang kapatid, at wala nang iba. Amen. Kaya nga po nabanggit dyan na ang ating Panginoon, siya po ang nagbibigay ng restoration at healing, at hindi po natin makikita yan sa kanino man. Amen. Praise God. Natisod na po ba kayo? Minsan. Well, church, pag minsan, may mga bagay sa ating mga buhay na nawawalan po tayo ng gana sa paglilingkod. Because some of us, they drop us along the way. Maybe some of our loved ones, na sila pa yung tinatrust natin, and then we will just drop you down. Ikaw ay mapipilayan. Amen. At hindi ka na makatayo. Sometimes yung mga mahal mo sa buhay, in which yung nagiging yung pinagkakatiwalaan mo, sila pa yung mismo magtutulak sa iyo na ikaw ang magiging crippled. Amen. Naranasan niyo po ba yan? Or maybe yung boyfriend ninyo na siya yung pinaka-trusted person in the whole world, and then may nangyari. Broke your heart. Ikaw ay nabuntis sa walang, it's not a timely, and then iiwan ka sa ere na crippled. Nangyari na po ba yan? Meron po ba dito na they have these regrets? Na they are blaming their parents na hindi sila nakapag-aral at sila po ay lumaki ng hindi nakatapos ang pag-aaral. And they thought that they were crippled sa kanilang buong buhay because yung kanilang mga magulang, hindi ko masasabi na irresponsible ang mga magulang, maybe dahil po sa kahirapan, hindi nila tayo napag-aral. Meron po ba ditong regrets na gano'n? Nabuti na lang yung kapitbahay ko, yung mga magulang nila, pinagsisikapan. And then, yun po yung bagay na sinisisi natin yung iba. We trusted them, but they did not allow us na malasap yung tunay na aruga ng isang magulang. I'm not telling that they are irresponsible. Again, correct. I just want to correct your thoughts. But sometimes we are blaming others. Amen. Because we are crippled. We are blaming others na hindi na tayo maka-move forward dahil po sa mga nangyayari sa ating mga buhay. Minsan, away kapatid. Minsan, away sa mga magulang. Minsan, away magkakaibigan. Minsan, away sa church. Amen. And tayo po ay ma-isolate. Instead na tayo po ay nandito sa church, nandun na lang po tayo sa saksulok kung saan tayo po ay hindi na nakikipag-fellowship sa ating Panginoon. Amen. Meron po sa scenario in which 2 years back, pinangaral ko na po ito. Let's open our Bible in the book of 2 Samuel chapter 4, verse 4. Amen. Bago ko po basahin to, I will just give you some historical background na si David, mga magulang kapatid, siya po ay hinirang ng Diyos upang maging ari. And the first king of Israel was Saul. Amen. Lahat po tayo, alam po natin yan. And Saul, he was erected as the king of Israel. At siya po ay nagkaroon ng power over Israelites sa mga Hebrews. Meron po siyang anak. Ang pangalan niya po ay Jonathan. At si Jonathan, siya po ay naging best friend ni David. Amen. And meron po silang kasabihan na kapag po natanggal ang isang clan of kingship, or for example, yung buong pamilya ng isang hari, kapag sila ay na-overthrown
ng bagong hari, meron po silang isang parang ideology or isang parang tradition na kailangan po napuksain lahat yung kanila pong hari previously. Patay nila everyone. Amen. Because it serves na threat po sa kanila. Amen. Kasi iniisip siguro nila yung nepotism o yung ano tawag nito, yung salinlahi na kaharian. Kaya make sure ano po na papatay nila lahat ng mga pamilya ng previous na hari upang sa ganun hindi po magiging threat sa kanilang kingdom. Amen. So si Jonathan, mga magulong kapatid, and King Saul, sila po ay namatay sa isang battle. Amen. Si King Saul, kung natin pong babalikan, siya po ay nagpakamatay because of his jealousy. Amen. Because siya po ay hindi naging tapat sa ating Panginoon, tinapos po niya ang kanyang buhay, and then at the same time, si Jonathan, siya po ay namatay sa battle. So, si King David, siya na po ang nagmamayhari. Amen. Now is the king of Judah. Ano po, siya na po ang maghahari, siya na po ang magiging hari ng mga Hebrews. Amen. Now, in 2 Samuel chapter 4, verse 4, may nabanggit po dito that si Jonathan nga na anak ni Saul ay may isang anak na pilay sa kanyang mga paa. Siya'y may 5 taon nang dumating ang balita tungkol kay Saul at kay Jonathan na mula sa Jezreel at kinalong siya ng kanyang yaya at tumakas. So, meron pong anak si Jonathan. Amen. 5 years old. When they heard that Jonathan and King Saul, sila po ay namatay sa battle, mga magulong kapatid. That's the point na sila po ay papatay na sa kanilang kingdom. Amen. So parang massive ano po ang pagpapapatay ng mga lineage ano po or yung mga offspring ng ni Haring Saul. So meron pong isang anak ano po na pilay ang kanyang paha. At nangyari abang siya'y nagmamadali ng pagtakas na siya'y nabagsak at naging pilay at ang kanyang pangalan ay Mephibosheth. Amen. Nakita po natin dito mga magulong kapatid na meron pong nag-nurse sa bata ito sa 5 years old. Merong siyang yaya. Amen. Ang yaya, ang responsibilidad niya ay para ingatan ang isang bata. Amen po ba? But hindi po natin naalintan ang mga magulong kapatid nang sila po ay lusubin na ng mga tao sa kanilang kingdom. Nagmamadali ang nursing na ito o ang babae na ito upang iligtas. She thought na maliligtas po niya ang bata. Yes, she did. Amen. Siya po ay inawak niya ang bata, hinalo niya ang bata. Ano po ang nangyari? Siya po ay nabagsak niya. Amen. Aksidente. Amen. But I think sa amin pong mga doctors sa emergency, we don't see as an accident. Wala na pong word na accident. Amen. We are trying to remove the concept of accident and emergency. Wala na kayong makikitang A&E. Amen. We are calling it emergency. Dahil wala pong accident na nangyayari kung nag-iingat ang tao. Amen po ba? Walang vehicular accident kung ang takbo po ng mga sasakyan ay 60 lang kilometers per hour. Amen. But because of their negligence, yan, nagkaroon ng aksidente because of their negligence. Amen. So, may mga tao sa ating pong buhay na instead they were nurtured us, na instead they are looking towards us. Sila ba ang magiging dahilan na tayo ay babagsak? Can I repeat that? There are people in which we are trusted, even in this ministry, na minsan sila mismo ang magbabagsak sa kanilang iniingatan. At ano mangyayari? They will be crippled for the rest of their life. Yes, maybe it was an accident, but the mere fact na dapat kinalo niyang mabuti si Mephibosheth, hindi niya po ginawa yung kanyang responsibilidad.
So, ano nangyari? Siya po ay nahulog. 5 years old, imagine, na fracture yung dalawa niyang paa because of negligence. Amen po ba? Because of negligence. Minsan, yung pinagkakatiwalaan natin, sila pa mismo ang magtutulak sa atin sa kapahamakan. Can I get a witness in this church? Amen. Yung trusted person, siya pa yung mag-iiwan sa atin sa ere. Maybe leaders of this church, maybe your father, your mother, or maybe yung pong pinakamamahal sa iyong buhay. Because of their negligence, tayo po ay nagiging crippled for the rest of our lives. Amen. But I'm telling you right now, brothers and sisters, it's not the end of the world. God knows yung desire ng puso mo. God knows yung pong pinagdadaanan mo ngayon. If you are in this situation, mga kapatid, na hindi ka makagalaw sa buhay mo because you trusted somebody in your life and then they betrayed you, sila pang nagiging dahilan kung bakit nangihina ka. It's not the end of the world. It's just the beginning na may gagawin po ng wonders and miracles ng Diyos sa buhay. Remember, sa lahat ng bagay, ang Diyos po ay nandyan sa atin. Amen. Kaya nga, sabi nga po sa Jeremiah 17:5, angal daw ang magtiwala sa tao na may hangganan ng buhay. Amen. Magtiwala tayo sa Diyos. Amen. Or maybe you're sponsored sa trabaho dito. They just left you along the way, without anything. So you came to the point na you are wondering kung saan ka pupunta because somebody betrayed you. Or somebody used you. Amen. We are living in this material world. Gamitan. There are certain people na babait sila sa'yo pag may kailangan. But when you need them, wala. Amen. And sometimes you are looking forward sa kanila and it will end up na sila pa mismo ang babagsak sa'yo. Amen. So I couldn't imagine yung pong agony na naranasan ni Mephibosheth. Walang kamuang-muang. He was just 5 years old. Siya po ay tinakas. Yes, siya po ay niligtas. Pero naging worse ang naging kapalaran. Instead na ito'y makalakad, ito ay makasalamuha, siya po ay naiwan sa ere. At siya po ay pilay. Sino pong mga pilay dito spiritually? Can I see your hands, mga kapatid? Wala pong mga pilay dito. Only one, two. Amen. Come on, church. Maybe some of you, mga Mephibosheth. Amen. Amen. So, nung pong winipe out nila ang buong lineage ni Saul, meron pang isang Mephibosheth na tinakas. Amen. Meron pa pong isang Mephibosheth na tinakas. That looking forward, na siya naman po ay mapansin na siya po ay manumbalik sa place of grace. He belong in this church na siya ay napilayan, na feeling niya he doesn't belong in this church. Marami po dito, mga ganon, that they thought na sila po ay hindi na karapat-dapat sa church na ito because they are wounded, they are crippled, and they are not worthy to be in this place. Yes, maybe they were ridiculed. Sila po ay na-condemn dahil sa ating pong judgment. Maybe some of us, we told them na hindi ka na karapat-dapat kasi makasalanan ka. Hindi ka na karapat-dapat kasi may kalibin ka. Hindi ka na karapat-dapat kasi may utang ka, hindi ka nagbayad. Diyan ka na lang. You see, church, marami pong mga Mephibosheth outside this church that they are looking forward to be with us.
But we ignore them. We ignore them. Nawala na yung passion natin to bring them back in the place of grace, sa palace. But they belong here. They belong here, church. Hindi po tayo Diyos para katulad sila. Kaya hindi tayo dumarami because of this kind of thing. Na tayo nagiging nursing nila. Tayo nagiging yaya nila. Pero tayo pang naging katitisuran para sa kanila. Hindi tayo naging good yaya or good nursing sa kanila because we condemn them. But it's our fault. The reason why na naging Mephibosheth sila, tanungin natin ating mga sarili. Maybe hindi ka namuhay na kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Amen. But again, church, we are matured Christians. Hindi na ako naniniwala sa natitisod ako kay sister, kay brother, kay pastor, kay elder, ano po. No, it's not. It's a blaming game. I'm talking about a 5 years old here, church. Not 15 years or 50 years old that need to be nurtured. Amen. So, batang-bata lang po itong nasaktan. Hindi pa siya matured sa Christian life niya, church. Amen. So, dumating sa point na hindi pinatulog ng Panginoon si David. Because David promised Jonathan nung siya po ay nabubuhay pa. Ang sabi ni Jonathan, David, you will be the next king. Alam po ni Jonathan, though ama niya ang nakaluklok, ang hari, but he gave him assurance that David, one day, you will be the king. Promise me, huwag mong sasaktan ang aking angkan. And David promised him, brothers and sisters, dahil para pong magkapatid si Jonathan at si David, because Jonathan is always telling him, ano po, na wino-warn niya kung ano pong plano ng kanyang ama against him. Naging kapatid niya. But again, namatay po si Jonathan. So let's move in 2 Samuel chapter 9, verse 1 to 10. At sinabi ni David, siya po'y nagising, may nalalapi pa ba na sambahayan ni Saul upang aking mapagkitaan ng kagandaang loob dahil kay Jonathan? So he was asking some of his servants, meron pa bang angkan si Saul? Nababagabag ako. Amen. I cannot apply yung rule dito na kapag ka iba na yung hari, yung previous king, patayin natin. I was really bothered. I was not able to sleep. Meron pa bang nalalabi na sambahayan ni Saul upang aking mapagkitaan ng kagandaang loob dahil kay Jonathan? At may isang lingkod na sambahayan si Saul na nangangalang Siba. Lahat magsabing Siba. Amen. Lahat ng Siba dito, magsabing Amen. Yung masisiba, magsabing praise the Lord. Wala. At kanyang tinawag siya sa harap ni David at sinabi ng hari sa kanya, ikaw ba'y si Siba? At kanyang sinabi, ang iyong lingkod nga, ako si Siba. Next slide. At sinabi ng hari, wala na ba kayang natitira sa sambahayan ni Saul upang aking mapagkitaan siya ng kagandaang loob ng Diyos? At sinabi ni Siba sa hari, si Jonathan ay may isang anak pa na pilay ang kanyang mga paa. Alam mo, Siba, tinatanong ni Haring David kung may anak pa si Jonathan. Amen. Ikaw naman na Siba, na magaling at very active sa church, at ikaw ay tinitignan ng karamihan na matured. Ang tingin niya sa anak ni Jonathan, amen, alam niya sigurado ang pangalan. Kilala niya. Pero ano ang sabi niya? Si Jonathan na may isang anak pa, na ano? Yan kasi ang tao Ang tinitignan mo yung kapansanan ng iba. Tinitignan mo yung weakness ng iba. Inaatulan mo yung tao. Hindi mo pa nga binabanggit ang pangalan Ganun ka ba, Siba? Pilay ang kanyang mga paa. Imagine, ano po, tinatanong, tapos sasabihin mo yung kapansanan. Pag tinanong ka ng pastor mo, oh, Brad, magtanong ka naman, maraming patutod dyan, maraming. Di po, yun ang inatanong kaluluwa.
Kasi si Siba, mga magulang kapatid, maraming Siba sa church. Tinitingnan yung kapansanan, hindi yung pagkatao. At sinabi ng hari sa kanya, saan nandoon siya? At sinabi ni Siba sa hari, narito, siya'y nasa bahay ni Makir, na anak ni Amiel sa Lodebar. Imagine, alam niya po kung saan pa nakatira. Pero yung pangalan hindi niya mabanggit. Amen. You see, church, nung siya po ay tinakas, si Mephibosheth, siya po ay nilagay sa Lodebar. Ang Lodebar, kung titingnan mo sa commentary, Bible, ano po, ang Lodebar is a place of wasteland. It's a place of no pastures, walang kabuhay-buhay. It's a place wherein ito po ay isang isolated place. Parang squatter. Nandun yung poverty, nandun po yung place na walang kabuhay-buhay, walang prosperity. Amen. Would you imagine si Mephibosheth for 5 years, meron siyang sariling yaya, may nagpapadede sa kanya. Amen. And then he was transferred from riches to rags. Nandun siya sa poverty place sa Lodebar. Lodebar is a place wherein ito po ay wasteland, wala po itong pastures, walang kabuhay-buhay, puro mga alikabok. At nandoon si Mephibosheth. Dalawang paa niya ay disabled. He was looking for something, yung hope. Do you think may hope pa siya doon? Nandun siya lagi, nakaupo sa kanyang lugar, hindi siya makalakad mag-isa. Nandun siya sa bar ng kanilang mga bintana, tumitingin. Maybe at the end, sa kanya pong mindset, he will die like a poor man, disabled man. Walang hope. Amen. Have you experienced that, church? Na nag-iisa ka, crippled? Nag-iisa ka that you don't have any hope na nakikita sa buhay mo? Ano mangyayari sa buhay ko? Ganito na lang ako. Pinabayaan ako ng boyfriend ko. Iniwan ako ng aking mga magulang. Wala na nagmamahal sa akin. Diba? Nagkakaroon ka na ng yung low self-esteem. Nawawalan ka ng gana. Amen. But church, may good news. May good news. Somebody's praying for you that someday, may kakatok sa pamamahay mo. Come on, church. Come on, sister. Come on, brother. Wake up! Galing ka na natin sa church. May mag-invite sa'yo. May nag-invite mo ba? Ganyan? During the lowest time of your life, na hindi mo ina-expect that somebody will just invite you because God told them to do so. Yung inaasa mo sa buhay mo, na sana matransform naman ang buhay ko. I'm tired, sick and tired sa buhay na ganito. I was crippled, nag-iisa, wala nang nagmamahal sa akin, wala na akong future, wala na akong hope, ganito na lang ang salary ko, wala nang pagbabago, wala nang promotion, di po ba? Lahat tayo nag-aangad na something, change will happen. Something, change will happen sa ating mga buhay. And we are grateful and we are blessed enough na wala na tayo sa Lodebar, sisters and brothers. But I'm telling you right now, maybe some of us, one or two of us right now, they are still staying in Lodebar. This is your wake-up call, sister. This is your wake-up call, brother. Ayaw ni Lord na mabuhay ka sa Lodebar, na walang kabuhay-buhay, na walang pasture, walang future, walang hope, puro alikabok. Amen. So what happened, brothers and sisters? Verse 5, na magkagayoy nagsugo ang haring si David at ipinakuwas siya sa bahay ni Makir na anak ni Amiel mula sa Lodebar. Imagine, hindi natin alam kung how old is he. Ano po si Mephibosheth. But now, it's time to end yung agony ni Mephibosheth. It's time to end your agony, church. Amen. Huwag ka na magstay sa Lodebar. Wala kang future doon. Wala kang hope. Amen. But thank God! Sabihin mo, thank God. May nag-rescue sa iyo sa Lodebar. Amen. It's time to restore your life, church. It's time to move out and come out from the Lodebar.
It's time. Amen. Lahat po ng tanong mo sa puso mo, sasagutin niya ng Panginoon. Lahat ng mga anxiety, lahat ng mga worries, lahat po ng mga questions na gusto mong tanong, you will never find it in Lodebar. You will find it in the place of grace, sa place na kinakaupuan mo ngayon. Amen. Di mo makikita yan sa Gian, sa Sip Mall, o anuman po mall. You will just find those answers right now kung saan ka nakaupo. And thank God, hindi ka na natili kanina nakaiga sa Lodebar ng buhay mo. You are now in the church. You are now living in reality, church. Amen. You are living in reality. Amen. Hindi ka na nagdi-dream pa ng mga bagay-bagay. You are already in the place of grace. You are already in the place wherein God will answer all your prayers. So he was just looking, yung routine ng buhay niya sa Lodebar. And eventually, meron po mga nagsugo si Lord, nagsugo si Haring David kay Mephibosheth. Nagsugo si Lord sa iyo, sa pamamahay mo. Kinakatok ka, tinatawagan ka, ini-email ka, bina-Viber ka, bina-WhatsApp ka, WeChat. Name it all, brothers and sisters, because God wants you to leave Lodebar. Amen. But some of us, be prepared to stay. Amen. Some of us, we were already invited. But dahil sa katigasan ng ulo, kasi tingin mo sa sarili mo, wala ka ng future. Crippled na ako eh. Past yan. Past is past. We cannot go back sa past kahit na crippled ka na. Move forward. May buhay ka pa eh. May hininga ka pa eh. May pag-asa ka pa eh. Amen. So hindi po nagdalawang isip si Mephibosheth. At si Mephibosheth na anak ni Jonathan, na anak ni Saul, ay naparoon kay David at nagpatirapa sa kanyang harap at nagbigay galang. At sinabi ni David, Mephibosheth, at siya'y sumagot, narito ang iyong lingkod. Imagine, for how many years, nung pong dumating si Mephibosheth, doon sa kingdom, doon sa palace, naamoy niya nung siya po ay 5 years old. Amen. Naramdaman ng kanyang crippled na feet, yung mga carpet, na once in his life, nung siya po ay nagsisimula pa lang maglakad during his toddlers or his wonder years, it's the same place na yung tinatapakan ngayon. I'm talking about those people who rejected and backslidden sa ating Panginoon. Amen. One day in their lifetime, sabi nga ni Sister Girlie, nagtampo siya, I don't know what happened to her, hindi na siya nag-a-attend. Amen. But after, nung nagkaroon na kami ng communication, amen, sabi ko, bumalik ka sis, bumalik ka. Hindi po siya nagdalawang isip. E nakita niyo kung paano siya magpuri sa ating Panginoon. Amen. Dahil yung naranasan niya for the past few years, nung siya po ay nag-worship, now na nung balik, yung kanyang crippled feet. Amen. Kung sa man po ay na-crippled noon, is the same place, amen, na magre-restore sa kanya sa lugar na ito. Amen. So naramdaman niya yung atmosphere habang naglalakad siya. Meron siya, hindi ko alam kung meron po siyang mga crutches doon. Amen. But would you imagine, putol yung kanyang dalawang paa. How he crawled, sa place. Amen. Meron pa siyang guts para lumapit sa Haring David. At siya nagpatirapa. At nararamdaman niya every beat or every second, every minute ng kanyang buhay, nare-restore po siya. Because hindi na po siya masaya sa Lodebar. Amen. Nandun siya at lumapit kay Haring David. Amen. It doesn't matter who you are. Pag lumapit ka kay Lord, doesn't matter kung crippled ka. Doesn't matter kung gaano kasama ang ugali mo. It doesn't matter kung gaano kalawak ang kasalanan mo. Past is past. We're talking about right now. Come as you are. Amen. Crippled ka man, hindi ka man karapat-dapat. Maybe people will just ridicule you or people will just dump you in one place, brothers and sisters. But this place is the right place for you and me to worship the Lord, to serve Him in spirit and in truth. Maybe some of us, they will tell us, hindi ka na karapat-dapat sa nangyari sa buhay mo eh. Who are you to tell them like that? Amen. Tingnan po natin. Sino po bisa? Do you think
Siya po ay karapat-dapat ba? He deserved to die. He deserved to die. Because nandyan po ang lineage ni Saul. Ano nasasabihin ng mga tao kay Haring David? But because God loves us. Ang Diyos ay dumating dito upang magbigay buhay. Ang Diyos dumating dito hindi para sa mga banal. Dumating ang Panginoon para sa mga makasalanan tulad ko, tulad ninyo, tulad natin lahat, upang pong tayo ay lumapit sa throne of grace later on. Amen. And worship Him. Spirit and truth. So what happened, brothers and sisters? Naglalakad po si Mephibosheth. Habang naglalakad siya, nagrema sa kanyang isip ang lahat ng mga nangyari during his 12 year. Amen. So next slide, verse 7. At sinabi ni David sa kanya, huwag kang matakot. Siguro, iniisip niya when he walked in the aisle papunta sa hari, one lang ang iniisip niya. Siya po ay hahatulan ng kamatayan because he don't deserve to stay in that place. Siguro nakikita yung redness na kayong mata na tingnan niya yung right and left niya, ano po, kinakabaan, mukhang takot na takot because he know that he will be judged and he will be put to death. Amen. But there's a good news, church. Ang church na ito, this is not a place of condemnation. This is not a place na judge ka na ikaw ay isang makasalanan, ikaw ay isang marumi. This is not the place. This is the church of God. Na kung pumasok ka dito, kung gaano ka karumi, lalabas ka mamaya na puti gaya ng niebe. And nobody, no one may right, may judge ang bawat isa. Huwag kang matakot. It's a word na magbibigay sa kanya ng confidence to move on. Huwag kang matakot, kapatid. Kung may mga nagawa tayong kasalanan kahapon, last week, huwag kang matakot. Huwag magiging dahilan na ikaw ay magiging sagawat sa pagpuri mo sa Diyos. What matters most is ngayon. Kung nagkamali ka kahapon, huwag mo nang gagawin bukas. Tapusin na natin ngayon. Sapagkat aking tunay na napagpapakitaan ka ng kagandaang loob dahil kay Jonathan na iyong ama. At aking isasauli ang buong lupa ni Saul na iyong ama sa iyo at ikaw ay parating kakain ng pagkain sa aking tulang. Imagine! Magiging ka-fellowship kita. Hindi ka mawawalan ng pagkain, church. You think you deserve this? Yung mga nagtaas kanina ng mga crippled, see, yung biyaya ng Panginoon ay tunay. Siguro namamangha siya eh. I don't deserve. Wala akong ginawa sa'yo. Bakit mo ginagawa sa akin ito? At siya'y nagbigay galang at nagsabi, anong iyong lingkod upang iyong lingapin akong isang ano? Asong patay. Imagine yung kanyang pagkatao, sinabi niya, para siyang isang asong patay. Anong worth ko? Right, church? Yes, we don't deserve. But God demonstrates His love toward us. While we were yet sinners, Christ died for us. Hindi nga tayo dapat. Kaya nga hindi tayo pwede magmalaki, church. Hindi tayo pwede magmalaki na mayabang na hindi ko na kailangan yan, hindi ko na kailangan fellowship. I know that God will grant my everything. No. He is in the place of grace. Hindi ka makakain ng mga pagkain sa kanyang dula kung wala ka sa church. Amen. Next slide, verse 9. Nang magkagayoy, tinawag ng hari, sino? Si Siba na ang yabang-yabang. Yung pilay, yung pilangkod. Yung pilangkod. Diba? Ganun tayo. Yung patutot.
Yung naninigarilyo, ay may kalibin, tatawagan. Tinawag si Siba, na lingkod ni Saul. At sinabi sa kanya, lahat ng naukal kay Saul at sa buong kanyang sangbahayan ay aking ibibigay sa anak anak ng iyong Panginoon. Siba, na judgmental, mas igit pa pala ang pagpapalang ibibigay ng hari na ikaw na masyadong righteous, na masyadong judgmental, na feeling mo na ikaw lang ang servant, na ikaw lang ang karapat-dapat. Ngayon, anong nangyari? Siba, lahat ng paghahari ni Saul ay may bibigay sa iyong Panginoon. Ngayon, si Siba, papanginoon niya sino? Si Mephibosheth. At inyong bubukirin ang lupain para kanino? What? Hindi ba ikaw na nagsabi? Pilay siya, pilay-pilay ko. Hindi ko magbukid sa bukid niya. Kaya maging maingat po tayo sa ating pananalita. Nakababalik sa atin ang mga bagay na ginagawa natin paghatol. Para sa kanya, iyong mga anak, in-involve pa yung mga anak ni Siba. At ang iyong mga bataan at inyong dadalhin dito ang mga bunga upang ang anak ng iyong Panginoon ay magkakaroon ng tinapay na makakain. Ngunit si Mephibosheth na anak ng iyong Panginoon ay kakain ng tinapay kailanman sa aking dulang. Si Siba nga ay may 15 anak. Wow! Jackpot, ano? 15. Wala pang nun, wala pang marriage bill. At 20 bataan. So si Siba, mga kapatid, na masiba, siguro dito nakuha yung word na masiba, no? Pwede ba natin balikan saan nakuha yung siba? Ano nangyari? Dahil sa kanya pong judgmental, yung nilalait mo, siyang magiging Panginoon. Yung pinagsasabihan mo ng masasama, siyang magiging Panginoon. Anong gagawin? Uupo na lang. At ikaw ang magbubukid sa kanyang bukirin at isusubong mo na lang sa kanya. Kasi ang Panginoon, iwaga ang kanyang kabanalan. Amen. Iwaga ang kanyang kabanalan. Amen. Kaya nga po, mapalad tayo, mga magol kapatid. Wala na tayo sa place of condemnation. Wala na tayo sa Lo-debar. Sino pa bang nasa Lo-debar ngayon? Raise your hand. Wala na? Wala na taga Lo-debar? Sure? Amen. Next slide. Dito na po tayo magtatapos. Gayon, sa 2 Samuel 19, verse 13, dumaan si Mephibosheth sa Jerusalem sapagkat siya'y kumain palagi sa dulang ng hari at siya'y pilay sa kanyang 2 paa. Imagine, mga magwag kapatid, when he was invited sa kanilang piging, sa kanilang kainan. Amen. Crippled. Nung sila ay umupo sa table, may darating na tao. Sino makakakita sa iyong crippled? Sino makaka-analyze? Ay, nilay si sister, si brother. Because God covered him in His precious blood. Lahat ng ating mga kasalanan, pinalaya tayo ng Panginoon. Kaya sa hapunan, pag tayo sama-sama, nandito sa church, hindi ko nakikita sa inyo kung sino crippled. Because all of you are sitting right now and covered by His precious blood. Wala. It's God's great. At ang hatol ng Panginoon ay fair. Kaya ako ang tao hindi nagiging Panginoon ng sariling kawan. I hate to say na magiging Lord ako sa Great Commission Ministry. Hindi ako nag-demand sa inyo ng anumang bagay. Because all of us
servant of the Lord. And we are not servant, by the way. We are sons and daughters